guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nagpirma ako kanina ng kontrata doon sa agency. So renew na ako. Oh my gosh, hindi na mapipigilan. So sigurista tong amo ko kasi kahapon may nangyari. Naglaro kami ng bata tapos biglang naipit yung kamay ko. Tignan nyo, nag-purple siya. Naipit siya sa pinto. Diyos ko, grabe talaga. Akala ko nung unang sara ng bata, masakit. Sabi ko, aray Emma, sabi kong ganun. Hindi nakinig yung bata. Sinara uli, kasi hindi nga masara nung una, sinara uli pangalawa. Parang nawalan ako ng lakas, hindi na ako lumaban or hindi na ako, sabi ko lang, don't close the door. Sabi kong ganun. Tapos, pamahala na yung akin. Sabi ko, wala na, putol na ata yung kamay ko. Sabi kong ganun. Tapos nung pagtanggal ko, alam mo yung parang piyok siya, tapos red na talaga dito, tapos may red din dito. Tapos, yung bata, nagtago agad, lumabas, lumayas. Tapos yung amo ko kasi nandyan din, may kinukuha kasi aalis nga sila. Tapos ang ginawa ng bata, umalis, tumakbo pala kumuha ng Band-Aid doon sa lagayan. Tapos yung amo ko sabi niya, are you okay? Sorry, sabi niya ganon. Sabi ko, it's okay. Tapos tumalikod ako sa amo kong babae, tapos tinignan ko yung kamay ko. Thankful pa rin ako kasi kahit papaano, akala ko masugatan talaga siya. Akala ko tumalsik yung dugo, ganyan. Mahirap pa naman masugatan kapag winter kasi nga ang tagal mawala. Ayan sugat lang yan sa mga tubig. Ayan, so buti thankful ako kasi hindi siya nasugatan. Pero yun nga sabi ng amo kong babae, sorry. Tapos tumingin ako sa kanya, yung mata ko paluha, alam niyo yung patulo na yung luha, nag-iipon yung luha sa loob, tapos mapula talaga yung mukha ko. Tapos sabi niya, sorry Jen, sabi niya, sabi ko, it's okay, it's an accident, sabi kong ganun. Tapos nag-sorry yung bata, sabi niya, galit ka sa akin? Sabi ko, hindi. Ay, hindi mo naman sinadya, diba? Hindi ko alam, sabi niya ganun. Tapos nilagyan niya ng Band-Aid to. Kaya nung gabi, nagdesisyon yung amo ko, sinabi ka agad sa akin na bukas pirma tayo ng kontrata. Sabi ko, bakit ang bilis? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya kasi sa susunod, hindi na ako makakapunta doon. So ngayon, ito yung tamang time na makaalis daw siya, na may time daw na magpunta doon sa agency. Kaya nagpunta kami kanina. Pagdating namin doon, walang masyadong ginawa. Pagdating namin, nakahanda na yung papel. Pinapirma na lang ako una. Ang ginawa sa akin is yung pangalan daw ng mama ko, beneficiary ko, mama ko, yung niya, birthday, lugar, tapos yung number, sabing ganon. Tapos yung yung pirma na, yung blue na papel, yan, puro pirma na ako doon, puro pirma. Tapos yung amo kong babae, pirma din ang pirma. So, pagkatapos noon, wala na, sabi na ng nagbayad na yung amo ko, sabi bayad na daw, sabi ng agency. Parang inabot niya, nakatupi na puro 500, feeling ko mga 4,000, mga ganyan. So yun na yung binayaran niya sa lahat-lahat ng process, 4,000 Hong Kong dollar. Tapos pagkatapos nun, sabi ng babae, okay na, pwede na kayong umalis. Tapos sabi ng amo ko, nagtaka siya, bakit ang bilis? First time niya kasi na may nag-renew sa kanya, nakatulong. Tapos sabi niya, pwede ko bang matignan yung papel? Ayun, chinek na isa-isa. Ay di nakita ko na pati pala yung amo kong lalaki, tas yung bata, nakalagay pala doon yung mga pangalan nila, yung address nila, yung trabaho nila. Yung amo kong babae is accountant pala to, dati financial accountant yung trabaho niya. Hindi niya nilagay na housewife siya kasi hindi siya bibigyan ng katulong. So nilagay niya doon may trabaho siya, pero wala talaga siyang trabaho, guys. Nilagay niya lang doon yung dati niyang trabaho. Tapos ayun, umalis na kami. Tas nung sa may Pinay din doon na nag-aantay sa agency ng amo niya. So nung nasa na kami, sabi ko sa kanya, alam mo ba ma'am, yung na yan, yung agency na yan, napaka picky, mahirap kang matanggap diyan. Sabi niya, talaga? Sabi ko, kasi pumunta siyang personal talaga, sabi kong ganun. Sabi niya, siya talaga yung namili doon? Opo, pumunta siya. Tas buti na yun para makita niya isa-isa, kasi nga sabi niya, dati daw may katulong daw siya, pero ibang agency naman daw yun. Nag-interview daw sila, video call, yung mukha daw ng babae, hindi niya ma-determine kung mataba or hindi, kasi nga, nakatali yung buhok, tapos ganyan. And then, hindi niya daw pinalagay yung phone dyan, tapos pinalakad ng malayo. Alam mo yung pinatignan yung katawan, hindi niya,
pinatignan nung dumating daw, parang 80 kilo daw yung babae, hindi daw magkasya dito sa kwarto ko. Hirap na hirap daw makapasok dyan, as in. Sabi niya, tas ang haba ng buhok niya, tapos pag lumalabas siya ng CR kasi kakatapos niya lang maligo, tulo-tulo sa sahig yung buhok niya kasi hindi niya matuyo ng ng tama. Sabi niya ganun. First time ko lang nalaman yun. Sabi niya, tapos yun, bawat ligo sa umaga, naliligo siya, tanghali, ligo, hapon, ligo, gabi, ligo. Kasi nga, pawisin siya, kasi mataba, dumating ata yun dito summer, pawis-pawis daw, grabe daw magpawis yun. Tapos wala na siyang ibang ginawa dyan, kasi ang bagal niyang kumilos, parati pa siya kumakain. Sabi nga ng amo ko, parati siyang kumakain. And hindi nga siya magkasya dyan sa kwarto. Nagrereklamo siya dyan sa higaan niya. Hindi daw siya magkasya. Ako maluwag pa, nalalagyan ko pa yan ng kung ano-ano dyan eh. Kaya siguro nung dumating ako, yung higaan is maitim. Siguro pawis niya yon. Hindi siya magkasya dyan. Sabi niya, grabe talaga. Tapos nung sinabihan ko siyang, hindi ko ina-expect na ganito kakataba, umiyak siya. Sabi niya ganun, umiyak siya. Hindi ko talaga kaya. Nung dinala ko siya doon sa mama niya, sabi daw, bakit kumuha ka ng gantong katulong? Ba't ang taba? Sabi ganun. Tapos sabi niya, hindi ko alam, hindi ko tinignan. Yung mukha lang, okay naman. Sabi niya, hindi ko alam na ganyan kataba. Kasi nung nilagay daw sa resume nun is 55 kilo lang. Tapos, binalik niya daw sa agency, parang tinerminate niya ata, hindi pa umabot ng 3 months. Kasi nga maliligo pa, parating na yung alaga ko, pipick upin na, naligo pa siya guys. Sabi daw ng amo ko, 5 minutes na lang, darating na yung alaga. Kaya pa yung 5 minutes, maligo po na ako, sabi daw ng katulong. So, hindi niya na talaga daw kinaya, tinerminate niya. Ayun, na kwentuhan namin yun kanina. Kaya, yung mga matataba talaga, na yung mga agency ngayon, na talaga, mahigpit na sila. Hindi na talaga sila tumatanggap ng 75 up, hindi na, below na lang. Next is na kwento ko sa kanya yung about doon sa matanda na yun nga binibigyan ng 500 yung kasama ko, ganyan. Tapos sabi niya, alam mo ba, mayroon kaming katulong dati, feeling namin ganyan yung ginagawa niya. Sabi ko, ano lahi? Indonesian. Sabi niya, alam mo, umaalis siya ng bahay, hindi siya nagbabra, tapos yung suot niya, revealing, tapos maiksi, ganyan. Tapos mukha talaga siyang ganyan, pick up girl. Sabi niya, hindi siya nagbabra, ganyan. Pag lumalabas, nagmi-makeup siya. Tapos bumabalik siya, marami siyang pera pagbalik. Nakita namin, tinago niya sa unan, marami siyang pera. Sabi niya, kaya tinerminate siya ni mami, sabi niya ganun. Hindi namin kaya, kadiri, sabi niya ganun. Hinahalongkat pala nila. Kaya pala yung bagong katulong, yung katulong nila ngayon doon, pinagbabawalan ng amo kong babae ng matanda na babae na magsuot pag day off ng ibang damit. Pinapabalik pag ganyan, hay, bawal. Sabing ganun, kaya pantalon lang siya tsaka long sleeve parati. Yun pala yung dahilan kasi nga grabe kasi guys yung Indo, akala mo mababait sila kasi Muslim sila, pero malala pa pala sila kung tumira sa Pinay. Yun, nakita daw yun ng ng mami niya na nakita nila na maraming pera sa ilalim ng unan, tinago. So, doon kaya nakakatrauma pala yung ganun. Ayun, kanina napakwento yung amo ko, napachismis din ako. Sabi niya kaya talaga pinagbabawal ng mama niya na umalis ng bahay ng nakaganyan. So, yun lang guys, nagmamadali ako kasi baka parating na yung amo ko. Nung nakaraan nag-vlog ako, tapos may message pala siya sa akin na parating na siya. Mga 3 minutes siguro dumating na siya, hindi pa ako nakaluto. So, I love you all. Bye-bye.